Huwag ipanganak ang batang ito dito, tumakas ka na ngayon. Ang desperadong bulong sa tabi ng aking tainga ay nagpatigil sa hangin sa paligid ng stretcher na inihihila nila patungo sa operating room. Nanginig ang aking katawan sa sakit, sa mga paghihirap ngang panganganak at sa takot, ngunit sa mga mata ngang bihasang nurse na nakatingin sa akin, nakita ko ang isang takot na mas nakakakilig pa sa lahat ng aking nararamdaman. May mali, may tiyak na napakasamang nangyayari. Ngunit sa sandaling iyon, hindi ko pa alam na sa loob ng ilang oras, malalaman ko ang nakakatakot na katotohanan tungkol sa aking lalaking asawa na tila nagmamahal sa akin at ang buong buhay ko ay madudurog hanggang sa pundasyon nito. Pip, pip, pip. Ang patay na tuno nga, cardiac monitor ay umaalingaw-ngaw sa malamig na silid. Ang pangalan ko ay Marilena Villanueva. Inihahanda ko ang aking sarili para sa aking unang panganganak. Ngunit ang aking tubig ay bumaba ng 1 linggo bago ang takdang petsa at bumababa na rin ang tibok ng pusong sanggol kaya napagpasyahan na magsagawa ng emergency cesarean section. Aray! Ang matalas na sakit na parang pinipiyak ang tiyan ko mula sa loob ay naging dahilan para mahigpit akong kumapit sa kumot. Bumagos ang malamig na pawis mula sa aking likod, kahit huminga ay mahirap na. Sa tabi nga aking kama ay nakatayo ang aking asawang si Rodrigo at ang aking biyenang si Doña Felicidad. Ngunit sa kanilang mga mukha ay wala kahit isang bakas ng kagalakan sa pag-asa sa bagong buhay ni kahit isang pata ng pagmamalasakit sa nagdurusa niyang asawa. Naku! Hindi ka man makapanganak ng mayos sa sarili mo, bulong ni Doña Felicidad na may halong duming ang galit. Sa aming panahon, nanganganak ang mababae ng 3 sa gitna ngang palayan, tapos magluluto pa ngang hapunan pagdating ngang gabi. Ikaw naman, nakdadrama ka dahil sa maliit na sakit sa tiyan, at gusto pa ngang putulin ang tiyan. Paano kung may peklat na mananatili sa katawan ng aming dakilang tagapagmana? Nagmaktol ang biyenan ko ng walang kahihiyan. Pinigilan ko ang sakit at tumingin ng mapagmakaawa sa aking asawang si Rodrigo. Si Rodrigo Salazar, isang mataas na opisyal ngang isang malaking korporasyong pagmamay-ari ngang kanyang pamilya ang Salazar Group of Companies na kilala ngang lahat. Sa harap ng mga tao, palagi siyang nagpapakita bilang mapagmahal at mapagingat na asawa. Ngunit ang mga salitang binikas niya ay tumagos sa aking puso tulad ng mga malamig na karayom. Mama, ano ba ang magagawa natin? Si Marilena ay palaging palpak simula pa noong una. Kahit ano ang hawakan niya, lahat ng nababasag. Huminto sandali si Rodrigo at tumingin sa aking mabiling tiyan na tila nakatingin sa isang bagay na nakakadiri. Mabuting bagay na lang na naktatrabaho ako sa aming kumpanya na kayang bayaran ang pinakamahaling serbisyong medikal. Hindi ko masagot. Kinagat ko lang ang aking labi, tahimik na tinitiis ang mga dumarating na pananakit at ang malamig na salita ng aking asawa at biyenan. 3 taon sa kasal. Matagal kaming walang anak at araw-araw ay pinahihirapan niya akong biyenan ko sa mga reproches na tinatawag akong baog. Sa wakas, ang buhay na ibinigay sa akin. Kaya bakit tinititigan nila ako ng may ganitong nagyayalong galit? Sige na. Mabilis na pumirma ngang pahintulot. Nakakasawa na ang magpanatili dito kasama mo. Hinilang ang biyenan si Rodrigo sa braso, gusto nang makaalis sa silid. Hala, Marilena, subukan mo na lang. Kapag tapos ka na, tumawag ka. Itinapon ni Rodrigo ang mga salitang ito nang walang kahit isang salita ng suporta at lumabas na siya ng palikot na nakaharap sa akin. Bumuksak ang pinto ng walang awa. Naiwan akong nag-iisa sa maluwag at malamig na silid. Manganganak ba ang aking anak ng ligtas? At kahit manganak, kaya ko bang palakin siya ng masaya kasama ang ganitong asawa? Iba't ibang pangamba ang pumupuno sa aking isip at isang luha ang pumatak mula sa aking mga mata na nabaluktot sa sakit. Sa sandaling iyon, Ginang Villanueva, handa na ang lahat. Halika na sa operating room, ang tahimik na sabi ng nurse na responsible sa akin si Ate Lourdes.
Lampas na siya sa 50, bihasa at mahigpit, ngunit napakainit na babae na sumuporta sa akin mula pa nang dumating ako sa ospital. Ate Lourdes, masakit po. Huwag kang mag-alala, kayanin mo. Huminga ng malalim, nagsisikap din ang iyong munting anak kasama mo. Mabilis na sinuri ni Ate Lourdes ang 4 drip. Inilipat ako sa stretcher at nagsimulang itulak ito. Ang kalansing ng mga gulong ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Nang lumabas ang napakalaking pintuan ng operating room sa harapan, biglang huminto si Ate Lourdes ng stretcher. Ate Lourdes, naisip ko, ano ba ang nangyari? At sa kabilang sakit, itinaas ko ang aking ulo. Maingat siyang tumingin-tingin sa lahat ng direksyon. Nang matiyak na walang tao, lumukso si Ate Lourdes palapit sa akin at nagsalita ng nanginginig, mainit na boses na hindi ko narinig mula sa kanya na laging kalmado. Ginang Villanueva, pakikingan ninyo ako ng mabuti, huwag ipanganak ang batang ito dito, tumakas na kayo ngayon. Ano? Sa sakit, naisip ko na naglulusot na ako, ngunit ang mamata ni Ate Lourdes ay punong dugo. Ang kanyang kamay na kumapit sa aking pulso ay nanginginig ng hindi natural. Ano ang ibig ninyong sabihin? Tumakas. May operasyon na ako ngayon. Habang sinisikap kong mabawi ang aking sarili mula sa pagkagulat, si Ate Lourdes, na patuloy na nagbabantay sa paligid, ay lumukso pa ng higit at nagbitiweng hindi kapanipaniwalang mga salita. Pakikingan ninyo, ang inyong asawang si Rodrigo hindi siya kung sino ang inaakala ninyong siya. Ang batang manganganak kayo ngayon para sa kanya, ito ay isang bagay lamang, isang bagay, ang inyong anak. Kapag nagsimula na ang operasyon, magiging huli na ang lahat. Mula pa sa simula, ito ang kanilang pinahandaan. Pakiusap, bumangon na kayo at tumakas sa likurang pintuan. Ang desperadong ekspresyon ng mukha ni Ate Lourdes ay nagnakaw sa aking kakayahang magsalita. Ang takot mas malalim at mas hindi maintindihan kaysa sa sakit sa tiyan ay tumagos sa buong katawan ko. Ano ang tunay na pagkatao ng aking asawa? Ano ang kanilang layunin? At ano ang mangyayari sa akin at sa aking anak? Sa sandaling iyon, dahan-dahang at mabigat na nagsimulang magbukas ang pintuan ng operating room. Mula sa dahan-dahang nagbubukas na pintuan ng operating room ay sumisinag ang nakasisilaw na liwanag ng operating lamp. Nurse Lourdes, dalhin na ang pasyente, ang maririnig na maikting na boses ng isang batang doktor mula sa loob. Sa sandaling iyon, nagulat si Nurse Lourdes. Naging seryoso ang kanyang mukha at mabilis siyang lumayo sa akin. Hintay, Ate Lourdes, ang sinabi ninyo. Nang subukan kong pilitin ang aking boses, mahigpit siyang kumapit sa aking kamay. Ang kanyang palad ay malakit sa malamig na pawis. Ang kanyang mata ay tila namamakaawa. Wala kang sasabihin ngayon. Inilabas nila ako sa malamig na operating room na puno ng amoyng gamot. Inilipat ako sa operating table at pinayukod. Matapos mapahid ng malamig na antiseptiko ang aking likod, naramdaman ko ang matalas na paninikwik ng karayom sa aking gulugod habang ibinibigay ang anestesia. Ginang Villanueva, mawawala na ang pakiramdam sa inyong mabinti. Ang monotonong boses ng doktor ay dumating sa akin. Ang aking katawan sa ibaba ng dibdib ay tinakpan ng berdeng tela at hindi ko na nakita ang aking tiyan. Nawawala ang pakiramdam sa ibabang bahagi ng katawan, ngunit dahil sa takot at kaguluhan, ang puso ko ay kumakabog ng bali. Tumakas, ang batang ito ay isang bagay lamang. Ang desperadong bulong ni Ate Lourdes ay paulit-ulit na tumutunok sa aking ulo. Isang bagay. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang gibalak ni na Rodrigo at Doña Felicidad? Habang dahan-dahang nangangalito ang kamalayan sa anestesia, ang aking masalap na buhay pamilya ay lumipas sa harap ng aking mga mata tulad ng isang kaleidoskopyo. Nakilala ko ang aking asawang si Rodrigo sa pamamagitan ng kasamahang kaibigan. Nagtatrabaho siya sa kanilang malaking korporasyong Salazar Group, maganda at palaging magalang sa lahat. Marilena, nagugustuhan ko ang iyong kababaang loob at kabutihan. Aalagaan kita habang buhay. Naniniwala ako sa mga matamis na salitang ito at 3 taon na ang nakalipas ng ikasal kami.
Ngunit ang mabait na si Rodrigo na iyon nang tapusin namin ang kontratang kasal, nagbago siya nang hindi makilala. Ang aking impyerno ay nagsimula ng araw na napagpasya ang hindi kami manirahan sa bagong apartment kundi kasama ang biyenang si Doña Felicidad. Napakabobong manugang, mapurol ang sinigang at may alikabok sa mga sulok. Dapat kang magpasalamat na isang mahirap tulad mo ay nakakuha pangasawa na tulad ng aming Rodrigo. Mula umaga hanggang gabi, ang iyak ng biyenan ay naglalagablab sa buong bahay. Sa sandaling subukan kong sumagot, dobla ang nasumbat, kaya ang natitira ko lang ay ang tahimik na tiisin ang lahat. Nang hanapin ko ang suporta ni Rodrigo, tumingin lamang siya sa akin ng may malamig na tingin. Tama ang mama. Wala kang maayos na edukasyon o trabaho. Ikinabubuhay kita, kaya siguraduhin mong perpekto ang iyong matungkulin sa bahay ng walang reklamo, napakainutil mong babae. Sa bawat pagkakataon, kinagat ko lang ang aking labi, pinipigilan ang luha, at tahimik na tinatanggap ang lahat. Ang mainsultong minamahal kong asawa ay mas malalim na nakakasakit ng aking puso kaysa sa mga sumbat ng biyenan. Para sa kanya, hindi ako ang minamahal na asawa kundi isang maginhawang libreng katulong ng bahay. Ngunit ang higit na pumipinsala sa akin ay ang katotohanan na hindi ako makapagbuntis sa anumang paraan. 2 taon na kayong kasal, ngunit hindi ka pa rin buntis, talagang walang silbi ka, hindi mo matulungan ang aming lipi na magpatuloy. Ang pang-araw-araw na verbal na karahasan at presyon, ang aking katawan at kaluluwa ay nasa dulo na. Umiyak ako sa bawat gabi ng mag-isa, at gayon pa man, pagkatapos ngang masalap na paggamot ngang baok, nang sa wakas ay nakamit ko ang buhay na ito, buong puso akong huminga ngang ginhawa. Siguro ngayon ay kikilalanin na nila ako bilang miyembro ngang pamilya. Malinaw pa rin sa aking alaala ang reaksyon nina Rodrigo at Doña Felicidad nang ibalita ko sa kanila ang aking pagbubuntis ng may pag-asa. Naku, nangyari na, mama, nangyari na. Sa wakas. Magaling, Marilena, ngayon ay matutupad na ang aming plano. Nagahawak sila ang kamay at halos sumasayaw sa kagalakan. Ngunit sa kanilang mangiti ay wala kahit isang pataeng init para sa akin ang magiging ina. Mayroon lamang kakaibang obsesyon at mapanganib na kinang sa kanilang mga mata na parang nakuha na nila ang pinakamahal at matagal na pinahanap na bagay. Ang aming plano. Ngayon habang iniisip ito ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon, ang kanilang pagtrato sa akin sa panahon ng pagbubuntis ay nananatiling malamig. Ni minsan ay hindi siya sumama sa akin sa anumang regular na check-up. Isang bagay lang ang nagbibigay sa kanila ng alalahanin, ang magiging bata ba ay ganap na malusog. Ginang Villanueva, maramdaman ninyo ngayon ang counting presyon. Ilalabas na namin ang bata. Ang boses ng doktor ay nagbalik sa akin sa realidad. Hindi ko naramdaman ang ibabang bahagi ng aking katawan, ngunit sa lugar ng aking tiyan ay naramdaman ko ang malakas na presyon na parang may hinihila. Malapit na ipangana ang aking munting anak. Hindi ko alam ang tunay na kahulugan ng mga salita ni Ate Lourdes, ngunit kahit anong mangyari, dapat akong mag-isa na poprotektahan ang batang ito. Biglang naklabas ang nakoperate na siruhano na hulat na siha. Hoy, sandali lang. Ano ito? Nag-usap-usap ang mga nurse sa paligid. Doktor, ang tibok mga puso ang datos ay ganap na hindi tumutugma sa dati. Sino ang nagsuri na talaan ni Ginang Villanueva? Sa isang kisap mata, ang atmosphere sa operating room ay naging panicking. Ang electronic na tunog ng monitor ay naging matalas tulad ng alarm. Doktor, may mali ba sa anak? Ang aking tanong sa nanginginig na boses. Sa sandaling ito, mula sa preparation room sa kailaliman ng operating room, may dumating na hindi dapat naroon na may malamig na yabag, si Rodrigo. Sa pagkakita ko sa lalaking lumabas mula sa kailaliman ng operating room, nag-alinlangan ako sa aking kamalayan na nalilito sa anestesia. Doon nakatayo, walang alinlangan, ang aking asawang si Rodrigo ngunit ang kanyang hitsura ay malinaw na hindi normal. Sa operating room kung saan dapat ay ganap na sterile,
walang kahihiyang pumasok sa sapatos na panlabas, nagbibihis lamang ng manipis na gown. Higit pa rito, sa likod niya, nakadikit sa kanya, nakatayo ang isang hindi kilalang babae sa maingay na branded na damit. Hoy, ano ba ang ginagawa ninyo diyan? Mabilis na ilabas ang aming kalakal. Ang itapon ni Rodrigo sa malamig na boses patungo sa direksyon ng siruhano kahit hindi man lamang tininging sa akin na walang tigil na nakahiga sa operating table. Iyan naman, Rodrigo Salazar, operating room ito. Ipinagbabawal ang pagpasok ng mga hindi autorisado. Sinubukan ng siruhano na pigilan siya, ngunit ang Rodrigo ay nakmaling-maling lamang. Tumahimik ka. Nakipag-usap na ako sa chief na ospitaleng ito. Alam mo ba kung makano ang donasyon ng aming kumpanya sa ospitaleng ito? Ako ang pangunahing sponsor ng institusyong ito. Sa mga salitang ito, ang siruhano na may mukha na nabaluktot sa pagkabigo ay tumahimik. Maliwanag na siya rin ay nasa posisyong hindi makapagtutol dahil sa matinding presyon mula sa chief. Lubos akong nalito. Bakit nandito ang aking asawa? Sino ang babaeng kasama niya? Ano ang ibig sabihin ng kalakal? Rodrigo, bakit? Ang aking tanong sa pabayan na boses. Sa sandaling iyon, ang batang babae sa tabi ni Rodrigo ay natawang malakas. Hay nako, kawawa naman itong matanda, iniisip pa rin niyang siya ang minamahal na asawa. Napaka-naive naman, nakakatawa talaga. Tumingin sa akin ang babae ng may mataas na tingin at mapang-uyam at kumapit sa braso ni Rodrigo. Sige na Rodrigo, kunin na agad ang anak niya. Napakasaya ko na makukuha ko ang tagapagmanang may iyong makahusayang gene nang hindi ko kailangang dumaan sa panganganak. Ang masalitang ito ay malakas na umugong sa aking matainga. Ang kahulugan ng salitang bagay na ibinulong ni Nurse Lourdes ay nahukpong sa isang linya sa wakas. Ako ay isang surrogate mother lamang. Nais ni Rodrigo nga na mula sa babaeng ito sa kanyang kabit, ngunit sa ilang kadahilanan ay hindi siya makapanganak. Kaya ikinasal siya sa akin at nang nakipagtawaran sa biyenan, ginamit niya ako bilang maginhawang babae na magluwal ng anak para sa kanila. Habang pinipinsala ang aking moral, isang maralita at walang angkang babay tulad ko, mula pa sa simula ay hindi niya inisip na mahalin. Isang maralita tulad mo, mula pa sa simula ay hindi ko naisip na mahalin. Tumingin si Rodrigo sa akin nang may tingin na ginagamit sa tumingin sa insekto. Ang kailangan ko lamang ay ang bata na magmamana ng aking perpektong dugo at ikaw ay isang inkubator lamang. Ang iyong papel ay nagtatapos ngayon. Kapag nakuha na namin ang bata, magiging basura ka na. Itatapon kita sa ilalim ng ilang dahilan, kaya mahanda ka ng lumalalagi na walang kahit isang sentimo. Ang galit at kawalan ng pag-asa ay bumaha sa akin, ngunit hindi ako makabigkas ng kahit isang tunog. Nawala ang aking kakayahang magsalita sa pagkabigla at kahihiyan. Malalaking luha lang ang walang tigil na dumadaloy mula sa aking mga mata. Nagtatakbo patungo sa aking mga tainga. Ang aking 3 taon ng pag-aasawa ay isang pinlano na impyerno at ang aking minamahal na anak simula pa sa umpisa ay naghihintay na mapaalis. Tigilan ninyo ito. Sa sandaling ito, ang katahimikan ay naputol. Galit na sigaong Nurse Lourdes. Tumayo siya sa harap ko, handang magdepensa at tumitig ng matindi kay Rodrigo at sa kanyang kasama. Ano ba ang ginagawa ninyo? Wala kayong pagalang sa buhay ng pasyente o sa bagong buhay. Ang ganitong malupit na gawa ay hindi mapapatawad. Tatawag agad akong pulisya. Nang iunat ng Nurse Lourdes ang kanyang kamay para sa telepono sa kanyang bulsa, lumayo ka na, matanda. Walang awa at buong lakas na itinulak ni Rodrigo ang nurse. Aray, at Lourdes. Nang matumba ito sa metal na trole, nahulog sa sahigang Nurse Lourdes. Kumalat ang mga medikal na kagamitan sa kakilakilabot na ingay. Hoy doktor, putulin ang tiyan. Bahala na sa ina. Ang mahalaga ay palabasin ang bata ng buhay at buo. Ang baliw na boses ni Rodrigo ay kumalat sa operating room. Ang siruhano na may pamutlang mukha ay muling kumuha ng scalpel at itinuro ito sa aking tiyan.
Ang aking katawan ay ganap na hindi makagalaw dahil sa anestesya. Hindi ako makakilos kahit ng isang kamay para protektahan ang aking anak. Pakiusap, sino man, tumulong. Huwag kunin ang aking anak. Sumisigaw ako sa aking isipan. Ang natitira ay ang manalangin. Inilalabas na. Kasabay ngang maikting na boses kang siruhano, naramdaman ko ang mabigat na bagay na lumabas mula sa aking tiyan. Agad pagkatapos nito, ang malakas at malusok na iyak ng bagong silang ay kumalat sa operating room. Ipinanganak na, sumisiga ang kabit. Perpekto, napakagaling, pakita sa akin. Marahas na inagaw ni Rodrigo ang bata mula sa mga kamay ng siruhano. Ang aking anak lamang. Nais kong yakapin siya kahit isang beses. Nang isara ko ang aking mga mata sa kawalan ng pag-asa, bigla ay isang kakaibang tunog ang lumabas sa lalamunan ni Rodrigo. Ang kabit ay lumunggap din sa mukha ng bata at namumuok na may malamig na ekspresyon. Oy, ano ito? Agad na nawalan ng kulay ang mukha ni Rodrigo. Nanginig ang kanyang makamay at siya na may mga matang punong dugo ay tumitig sa akin at nakpulot ng sigaw. Nanginig ang buong operating room. Marilena, ipinagikanulo mo ba ako? Kanino ang gibatanggi ito? Sa hindi inaasahang sigaw ni Rodrigo, malawak kong ibinuka ang aking mamata. Ano ang ibig sabihin ng kanino ang bata? Ano? Para sa Diyos. Ang nangyayari sa aking munting anak. Desperadong ibinaling ko ang aking mabigat na ulo na nalilito sa anestesya at tumingin sa kamay ni Rodrigo ang bata na inagaw niya mula sa siruhano. Sa pagkakita ko sa kanya, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ang maliit na ulo na naglalabas ng malusog na iyak ay may makapal, maganda, tila transparent na gintong buhok, at ang bahagyang nakabukang mamata ay may hindi kapani-paniwalang dalisay na asul na kulay. Sina Rodrigo at ako minapiling Pilipino, hindi ito posible. Ito ang siruhano. Nawala ang tinig ng siruhano. Naglabas ang kabit ng maikling hiyaw at bumawi pa at talikod. Doña Felicidad, nakita namin kayo ang Rodrigo, nakmaling-maling lang. Marilena, nakpapanggap kang pumupunta sa paggamot ng baok sa aking pera, ngunit nakikipaglipunan ka pala sa isang dayuhan. Namula ang mukha ni Rodrigo sa galit, lumabas ang asul na ugat sa kanyang templo. Hindi ko. Sinubukan kong tanggihan, ngunit ang aking dila ay hindi sumusunod. Sa katotohanan, palagi akong nasa ilalim ng pagmamatyag ng biyenan at pinahihintulutan akong lumabas ng bahay para sa ospital at sa pinakamalapit na palengke lamang. Ang pakikiapid ay imposible sa pisikal, ngunit hindi nais makinig ni Rodrigo. Tumahimik ka, bayarang babae. Naging dahilan para masamuhin ang lalagyan na inilaan para sa aking perpektong gin pool. Ito ay brokeng kalakal. Ang kabit ay nagbitaw din ng malamig na tingin sa akin at nagsabi, Kadiri, nagpapanggap na mahinahong asawa ngunit naglalagi sa mga lalaki. Rodrigo, hindi namin matatanggap ang depektong ito na ipinanganak ng ganitong maruming babae. Hindi ganon ang nangyari. Sumisigaw ako sa aking isipan, ngunit sa napakasamang kawalan ng katarungan at absurdidad ng nangyayari, ang aking utak ay ganap na huminto. Ano ang nangyayari dito? Sa matalas na sigaw, nakmadaling pumasok sa operating room ang biyenang si Doña Felicidad. Maliwanag na narinig niya ang ingay at nakapagpasok mula sa reception. Rodrigo, ang tagapagmanaligtas ba ang panganganak? Sa pagkakita sa maputing buho na bata sa mga kamay ni Rodrigo, pamutla ang kulay ni Doña Felicidad na parang nakakita ng multo. Ano itong kakilikilih na bata? Wala sa aming lahi ito. Mama, ipinagganulo tayo ngang babaeng ito. Nanggalugad siya sa ibang lalaki at sinubukan tayong pilitin na alagaan ang bastardong anak ng iba. Naku naman, magnanakaw. Walang kahihiyan hindi dapat pinayagang pumasok sa aming tahanan ang isang maralita katulad ng inaasahan. Lumukso ang biyenan patungo sa aking kama at buong lakas na sinampaling ang aking mukha. Kumalat ang tunog ngang sampaling sa operating room. Nagliyab ngang apoy ang aking pisngi. May lasa ng dugo sa aking bibig. Ngunit ang sakit sa aking puso ay mas matindi pa. Bakit ang aking anak,
Bakit ganito? Sumpain ka nawa. Sinira mo ang aming perpektong plano. Humangos si Rodrigo na nababaliw sa galit at mataas na itinaas ang bata sa kanyang ulo. Ang salot na ito ay hindi ko anak. Walang halaga ang kanyang buhay. Balak ni Rodrigo na buong lakas na ihampas ang bagong silong bata, ang malamig na konkretong sahig. Hindi, ang aking sigaw na nagbibiyak sa puso. Hindi magumagalaw ang katawan, hindi ako makatulong. Ang aking anak ay papatayin sa aking harapan. Sa sandaling ang maliit na buhay sa mga kamay ni Rodrigo ay halos mahulog. Alisin ang iyong maruming makamay mula sa batang iyon. Kumalat sa operating room ang matalas ngunit puno ng nakakahiligan na autoridad na boses. Sa pagkakita ng nagwiwika, malawak na ibinuka ang mga mata ni na Rodrigo at Doña Felicidad at maging ng sirujano sa pagkagulat. Doon nakatayo ang isang taong hindi naisip kahit sino sa mga naroon na maari siyang naroon. Sa pagkakita sa taong nakatayo sa pintuan ng operating room, natumba ang hangin sa silid. Si Rodrigo, na nakahinga ng mabilis, ay namumuog habang nakataas ang kamay. Sa pintuan ng operating room ay nakatayo ang isang matandang lalaki sa mamahaling custom-made na ternong Pilipino. Ang buhok ay nakasuklay paatras, mapanuri ang tingin at ang kanyang presensya ay dumidipla sa lahat sa paligid. Sa pagkakita sa kanyang mukha, kapansin-pansing pamutla sina Rodrigo at Doña Felicidad. Lolo, ang nanginginig na sigaw ni Rodrigo. Oh, ito ang lolo ni Rodrigo, ang pinuno ng napakalaking korporasyong pinapamahalaan ng kanilang pamilya, si Don Victoriano Salazar. Siya ang pinakamataas na autoridad sa pamilya, ang taong pinaka-natatakutan ni Rodrigo at hindi nangahas na iangat ang ulo sa kanyang harapan pati na rin ang pangunahing stockholder ng ospitaleng ito. Victoriano, bakit kayo nandito? Ang pagtatangkang mag-asat ni Doña Felicidad, ngunit ang Don Victoriano ay tinawit lamang ang kanilang dalawangang malamig na tingin. Iniulat sa akin ng chief ng ospital na habang mahalaga ang operasyon nang dapat lumabas ang aking apo sa dugo, ay nagsipasok ang hindi autorisado sa sapatos na panlabas at gumawa ng kaguluhan. Sa mga salita ni Don Victoriano, ang kabit ni Rodrigo na nagtatago sa likod niya ay nagpulot ng maikling hiyaw. Lolo, hindi ganon ito. Ito sa pagtatangkang makapagtago ni Rodrigo, mabilis na tumayo ang Nurse Lourdes na dati ay nakahiga sa sahig at inagaw ang bata mula sa kanyang makamay. Salamat sa Diyos, okay ka na, mahal ko, huwag ka nang matakot, okay ka na ngayon. Buong lakas na niyakap ngang Nurse Lourdes ang bata sa kanyang dibdib at, habang umayak, pinakpala ang kanyang likod. Sa pagkakita nito, huminga akong inhawa. Ang buhay ay naaligtas. Ngunit nang lumapit si Don Victoriano kay Nurse Lourdes at tumunghay sa kanyang kamay para makita ang bata, ang sitwasyon ay lumala pa. Ano itong kulay ngang buhok at mga mata? Sa aming dugo, sa lahi ngang Salazar, hindi maaring may halong ibang dugo. Ang mababa, malalim na boses ni Don Victoriano ay kumalat. Sa marinig ang mga salitang ito, tumingin-tingin sina Rodrigo at Doña Felicidad sa isa't isa at agad na nagsimulang gampanan ang kasuklam-suklam na palabas. Ganon nga, Lolo. Ang babaeng ito, si Marilena, ay lumabas na isang kahindik-hindik na babaeng walang prinsipyo. Itinuturo ni Rodrigo ang kanyang daliri sa akin at malakas na sumigaw. Nagpapanggap siyang pumunta sa paggamot ng bauk sa aming pera ngunit lihim na nakikipagtipan sa isang dayuhan at ipinanganak ang salot na ito. Ako ay pinanloko sa lahat ng oras na ito. O, isang kakilakilabot na babae. Ang pagsasabayan ni Doña Felicidad na pekeng umayak. Inalupihan niya ang aming dalisay na pag-asa sa isang tagapagmana at sinubukan na ipasok ang maruming duga sa dangal ng pamilya Salazar. Kaya naman si Rodrigo ay halos nawala ang pag-isip sa pagkabigla. Kahit isang salita ay hindi nila binanggit ang plano sa surrogate motherhood, na balak na sisihin lang ako ng mag-isa. Kasinungalingan, lahat ay kasinungalingan, sumisigaw ako sa aking isipan.
Ngunit dahil sa anestesya, hindi sumusunod ang aking dila at sa pagtatangkang magsalita, isang mahinang haginit lamang ang lumalabas sa aking lalamunan. Hindi ko kayang kahit umiling ng ulo. Ang luha lamang ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa ang nagpapaabot ng basa sa kumot. Ang aking walang malay na katahimikan, sa tingin ni Don Victoriano, ay malamang na mukhang pag-amin ng kasalanan. Tumingin siya sa akin na walang galaw na nakahiga sa sahig nang may paghamak na parang sa alikabok sa kalye. Marilena, ibig sabihin ay pinagsamantalahan mo ang pangalan ng pamilya Salazar at ang aking mukha. Ang iyong krimen ay nararapat na mamatay. Isang pagkakamali ang pagpapatupad ng isang ganitong mababang babaeng pumasok sa aming tahanan. Ang hatol ni Don Victoriano ay malamig tulad enegelo. Ang kakilakilabot na batang ito agad na ilagay sa isang orphanage at sa babaeng ito isampa ang isang kaso para sa malaking halagang moral damages at pinsala sa reputasyon ng pamilya Salazar. Aabutin ko ang lahat ng inyong makamag-anak at wawasakin kayong lahat saan man kayo naroroon. Sa mga salitang ito, ang aking puso ay natigil sa takot. Balak niyang hindi lang itapon ako ng walang kahit isang piso, kundi isasangkot pa rin ang aking walang salang pamilya at itatapon ang aking minamahal, bagong silang nasanggol. Napakagandang desisyon, Lolo. Bravo. Nagwika si Rodrigo nang may kasuklam-suklam na ngiti. Ang bayarang babaeng ito ay hindi sulit kahit isang sentimo. Tatawagin ko na ngayon ang mga abogado. Tapos na ang lahat. Walang maniniwala sa akin. Ang isang ordinaryong tao tulad ko ay hindi makakakontra sa pamilyang may ganap na kapangyarihan at lakas. Magsisimulang unti-unting kumalat ang matalas na sakit na naubos na anestesya sa ibabang bahagi ng aking katawan. Ang aking katawan at kaluluwa ay nasa pinakadulo na. Ang kamalayan ay halos mahimatay sa dilim. Sa sandaling iyon, ang gintong buhok at asul na mga mata. Bigla, sa kaidaliman ng aking alaala, kumislap ang isang lumang gunita. Nang maliit pa ako, ang aking nanay, habang namamatay sa sakit, ay nagbigay sa akin ng isang lumang pilak na susi bilang alaala at halos hindi na makahinga. Nagsabi, Marilena, kung may mangyayari sa iyong buhay na ganap na hindi ka panipaniwala, buksan mo ang lumang baw sa itaas na aming bahay. Doon ang iyong tunay na pinakmulan. Tunay na pinakmulan, ang busal ko sa kalabuan ng kamalayan. Palagi kong inaakala na si Rodrigo at ako ay piling Pilipino. Ngunit paano kung sa aking maugat ay may nakatagong mahalagang lihim na hindi alam ng kahit sino? Hoy, mabilis na kunin ang salot na iyon. Muli ay sinubukan ni Rodrigo na lapitan ang Nurse Lourdes. Sa sandaling ito buong lakas na binuksan ang pintuan ng operating room na parang sinipatang palabas. Sa malaking lakas na binukas na pintuan ng operating room, sa kahirapan ay naipokus ko ang aking nalilito sa anestesya na tingin. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Sa pintuan ay nakatayo ang aking amang Mang Pablo. Humihingal siya, buong katawan na panlipas. Ang aking amang palagi ay malambot at tahimik, na palagi ay yumuyuko ng mapagpakumbabang harap ng pamilyang Salazar. Ngunit ngayon ang kanyang mata ay matan, tulad ng hindi pa niya nakita, at puno ng tahimik na galit. At sa kanyang makamay ay mahigpit niyang hawak ang lumang baul na iyon na binanggit ng aking namamatay na nanay. Ano, ang amang duha ni Marilena, paano ka nakapasok dito? Na maling-maling si Rodrigo, na humukis sa ama nang may tingin na ginagamit sa tumingin sa alikabok. Sa pamamagitan ng pagkakataon ang iyong anak ay gumawa ng kakilakilabot na pagtataksil, nagsilangang anak mula sa ibang lalaki. Mabilis na kunin ang iyong maruming anak at ang salot na ito at huwag nang ipakita ang inyong mamukha sa amin. Nagsimula ring malakas na sumigaw ang biyanang si Doña Felicidad, ngunit ang ama ay ganap na hindi pinansin ang kanilang insulto. Pumasok sa operating room sa sapatos na panlabas, dumiretso siya patungo sa bata sa mga kamay na Nurse Lourdes. Papa, patawad ka na, ako ay. Nang subukan kong huminging tawad sa nanginginig na boses, malambot na hinalikan ng ama ang aking ulo. Pagkatapos,
ay tumunghay siya sa mukhang aking sanggol na may gintong buhok at asul na mga mata at umiyak ng malaking luha. O di Diyos ko! Posible kaya na lumabas ang atavism na ito. Atavism, Marilena, nagawa mong mabuti. Wala kang kasalanan kahit sa anumang bagay. Ang batang ito, walang alinlangan, ay iyo at si Rodrigo. Ang dugo lamang ng iyong nanay ay mas malakas. Sa mga salita ng ama, ang hangin sa operating room ay muli ay namumuog. Matanda, nasisiraan ka ba ang ulo? Ang ganitong kwento ay kwento ng mga may laknat. Tinapik ni Rodrigo ang kanyang tiyan sa paktawa. Ang iyong namatay na asawa ay isang ordinaryong manggagawa na nagtatrabaho ng part-time. Anong atavism? Kayo ba ay kapwa naklivalif? Hindi, ang aking asawa ay hindi isang ordinaryong manggagawa. Dahan-dahang tumayo ang ama at tumingin ng diretso kay Don Victoriano na may pagmamataas na nakabantay sa nangyayari. Ang kanyang kumpiyansa na postura ay wala sa dati niyang duwak na ama. Ang dalaga nung panggalan nung aking asawa, ang nanay ni Marilena Whitmore. Siya ay legitimong tagapakmanan ng napakalaking European financial conglomerate na Whitmore na sinasabing lihim na namamahala sa ekonomiyan mundo. Ano Whitmore? Hindi ako makapaniwala sa aking mga tainga. Ang aking nanay mula sa ganitong kilala sa buong mundo at mayamang pamilya. Sa aking pagkabata, ang nanay ay palaging nagsusuot ng simple, nagtatrabaho ng part-time para tulungan ang pamilya at para sa akin ay isang mabait, ordinaryong Pilipinang babae. Whitmore. Ang pangalawang kilay ni Don Victoriano ay nagtaas sa pagkagulat para sa Salazar Group of Companies na pinamahalaan ni Don Victoriano. Ang Whitmore Conglomerate ay isang katanghaliang rurok na hindi maabot. Kung sisirain nila kahit isang kontrata kasama sila, agad mauwi ang Salazar Group, gayon kalaki ang kanilang dominasyon. Ang aking asawa ay nagtakas sa Pilipinas, tinatago ang kanyang pinakmulan upang makaiwas sa marahas na labanan para sa pamana sa lupngang angkan. Dito nakilala niya ako at pinili ang buhay ng isang ordinaryong Pilipinang babae. Si Marilena ay kalahating dugo at ang ipinanganak na bata ay namana ang dominant na gena ng Whitmore ang gintong buhok at asul na mga mata. Sa nakakagulat na pahayag na nawala ang aking kakayahang magsalita, ang lihim ng aking nanay, ang lihim ng aking ina, ang pilak na susi at ang baul. Lahat ng ito ay inihanda ng aking nanay para sa ganitong araw na dapat dumating. Pagkatapos ang ilang segundo ang katahimikan, ha ha ha, ang palakas na tawa ni Rodrigo na kumalat sa operating room. Anong komedya ito? Ang mahirap na matandang ito ay tila ganap na nahiwalay sa katotohanan. Bakit ang isang world magnate ay magpapakasal sa isang dukha na naninirahan sa isang guwang? May limitasyon din ang mga kwento mo. Tumawa rin ang biyenan habang hawak ang kanyang tiyan. Tumingin ang kabit sa ama ng may pagamak. Don Victoriano, narinig ninyo ang lahat, ang pamilyang ito ay ganap na nabalif. Tawagin natin ang security at itapon sila tulad ng basura. Rodrigo, nagmaling-maling lang, iyon ay isang walang katotohanang kawalang-galang. Agad na tumawag ng pulisya at arestuhin ang mas scammer na ito. Walang naniwala sa kahit isang salitang ama. Higit pa rito, balak nila na alisin kami bilang nga balif na manloloko. Natural na hindi kayo maniniwala. Ngunit narito ang hindi may kakaila na katibayan. Ang ama, na hindi man lang nagulat, ay kumuha mula sa kanyang bulsang ang pilak na susi. Ito ay ipinasok niya sa loob ng lumang baul na nakatayo sa sahig at may click na pinaikot. Tingnan ninyo ng mabuti, Marilena. At kayong lahat ng mga Salazar, tingnan ninyo kung ano ang masasabi ninyo pagkatapos nito. Sa mabigat na unggol, dahon-dahon na nagbukas ang takip ng baul. Sa pagkakita nga lumabas mula sa loob na kumikislap ng nakasisilaw na liwanag, agad na nawalan ng kulay ang mga mukha ngang tumatawang sina Rodrigo at ng mga iba pa, at ang emega, tuhod eneganap na pinakamataas na autoridad na si Don Victoriano ay nangginig ng mabigat na tunog. Sa mabigat na klik, dahan-dahan na nagbukas ang lumang takip ng baul. Sa sandaling ito,
mula sa walang anino na operating lamp ng operating room ay nag-reflect ang nakasisilaw na asul na sinag. Sa gitnang baul, sa isang itim na velvet na unan, nakalagay ang isang kwintas na may napakalaking, pinakamalinis na asul na sapiro, kasing laking ang kamaong ang isang may gulang na tao at isang mabigat na gold signet ring. Sa tabi ay may lumang pergamino na nagtakip ng sealing wax. Sa pagkakita nito, si Don Victoriano Salazar, ang pinuno ng Salazar Group, ay malakas na nagbuntong hininga at malawak na ibinuka ang kanyang mga mata, agad na nawalan ng kulay ang kanyang mukha, nanginig ang kanyang matuhot ng napakalakas na halos mabunot niya ang kanyang tungkot. Ngunit ganap na hindi napansin ni na Rodrigo at Doña Felicidad ang kakaibang kalagayan niya. Sa pagtunghay sa baul, sumabok sila sa walang pinag-isipang tawa. Ha ha ha, ano ito? Isang piraso ngang salamin mula sa murang tindahan. Tumatawa si Rodrigo hanggang sa luha. Itinuro ang ama. Nagpapakitang murang laruang ito ng may ganyan kamalaking tingin at tinatawag ito na katibayan ng koneksyon sa mga world magnate. Mayroon ba talagang limitasyon ang kapangahasan ng mahirap na pamilya? Nakakatawa naman talaga. Si Yanga, nakakaaliw ito. Pinalo NG Palad, si Doña Felicidad. Inakala ba ninyong maloloko namin ang mga Salazar ng ganitong piraso ngang salamin, kahit bilang mga scammer ay kulang-kulang kayong lahat? Natawa rin ang kabit. Nakakahiya para tingnan. Nagpapanggap na mapagpakumbabang asawa ngunit nagpupunta sa mga lalaki. Ngunit ang ama, na hindi man lang pinapansin ang kanilang insulto, ay nagsalita sa tahimik ngunit puno ngang dignidad na boses. Ang kamangmangan ay isang kakilakilabot na bagay. Hindi ito salamin, ito ang legendaryong kayamanan na luhang asul na diyosa na pinahihintulutan lamang na mamana ng legitimong tagapagmana ng angkan ng Whitmore. At sa signet ring na ito ay nakaukit ang heraldic crest, simbolo ng pinakamataas na autoridad sa pamilya. Kinuha nga ma ang pergamino. Ito ang hereditary charter na natanggap nga aking asawa mula sa kanyang lolo, ang nakaraang pinuno ng angkan nang tumakas siya sa Pilipinas. Ito ang tanging ganap na patunay ng pagiging tunay sa buong mundo. Tumahimik ka, patuloy ka pa rin sa palabas na ito. Namula sa galit si Rodrigo at sumiga. Ang basura ang malaruyang ito ay itatapon ko ngayon sa bintana. Hoy security, mabilis na palabasin ng baliw na matandang ito. Humagbang si Rodrigo patungo sa ama upang agawin ang nilalaman ng baul. Sa sandaling ito, hinto, batang walang hiya, huwag mong hawakan iyon. Bigla ay sumigaw si Don Victoriano na hanggang doon ay wala pang sinabing kahit ano. Ang kanyang sigaw ay kumalat sa buong operating room. Sa matalas na sigaw ni Don Victoriano, nagulat si Rodrigo at uminto. Lolo, ano ang nangyari? Ito ay isang laruan. Lolo, tumahimik. Wala ka ba talagang naiintindihan kung ano ito? Si Don Victoriano, na nakasuporta sa kanyang tungkot, ay nahirapang lumapit at may ekspresyon ng takot. Itinuro ang nanginginig na daliri sa baul. Minsan ko nang nakita ang ganap na katulad na heraldic crest sa isang World Economic Summit sa Europa. Ang kinangina na asul na sapiro na ito at ang sealing wax sa pergamino, walang alinlangan. Ito ay tunay na heraldic crest ng angkan ng Whitmore. Sa mga salita ni Don Victoriano, abruptly na naputol ang tawa ni na Rodrigo at Doña Felicidad. Ha? Lolo, sineseryoso ba ninyo ang mahirap na ito na naninirahan sa isang guwang? Sa palagay ba ninyo na may senilidad na ako? Sumigaw si Don Victoriano. Ako, nakahiga sa operating table, ay maari lamang tahimik na panuorin ang eksena, hindi gumagalaw ang katawan sa anestesya, wala akong may bigay na kahit isang tunog. Ngunit sa kaidaliman ngang aking nga mata ay uminit ang isang bagong damdamin. Nanay, iniwan niya ang hindi kapani-paniwalang lihim na ito para protektahan ako at ang aking magiging anak. Ang pinunong Salazar clan ay hindi dapat matakot sa isang pirasong salamin, hindi ba? Nakmaling-maling ang ama. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang maliit na itim na switch sa ilalim ng baul. Sa katunayan, sa sandaling binuksan ko ang baul na ito,
na-activate ang isang espesyal na transmitter na nakapaloob dito. Ito ay inilagay ng lolo ng aking asawa bilang pag-iingat upang matukoy ang kanyang lokasyon ng mabilis kung kinakailangan. Ang signal ay umalis na sa control center ng security service ng Whitmore Conglomerate sa Europa. Transmitter, namutla ang mukha ni Don Victoriano sa takot sa pagkakataon na ito, ngunit si Rodrigo ay hindi pa rin napagtanto ang buong seryosidad ng sitwasyon. Ha, transmitter, manood ka ng mas maraming spy films. Sa palagay mo ba ay matatakot ako sa ganitong kalokohan? Si Rodrigo, na nagtatangkang itago ang pagkalito, ay sinipa ang pinakamalapit na trolley. Hoy, mabilis na ibigay ang kahindik-hindik na maputing buhok na bastard na iyon kahit anong sabihin ninyo, babaeng iyon ay asawa ko. Bilang kabayaran ay kukunin ko ang bastard na iyon at ang baul at personal ko nang alisin ang maito. Rodrigo, nababaliw, tumalon patungo sa Nars Lourdes at ama. Sa sandaling ito frum. Bigla, mula sa labas ng gusali ay narinig ang nakagigipuspos na ungol na pumutol sa hangin. Hindi isa, kundi dalawa, tatlo. Ang tunong ilang, napakalaking propeller na umiilaw ng direkta sa itaas ng ospital. Nangining ang mabintana nga operating room ng may malamig na pagugog. Ano ang tunok na iyon? Si Rodrigo ay tumingin sa kisame ng may takot. Agad pagkatapos nito, buong lakas na binuksan ang pintuan ng operating room at nagmadaling pumasok ang chief ng ospital na may makukulay na mukha. Handa na, Don Victoriano. Sa bubong ng ospital ay lumanding ang tatlong malalaking itim na helicopter na walang identification marks. At iyon pa ay hindi lahat. Sa pangunahing pasukan ay may mga 10 itim na limousine na dumating kung saan ay ilabas ang daan-daang armadong tao na nakadamit ng itim. Ang ospital ay ganap na napalibutan. Sa sigaw chief, ang operating room ay nasakop nga nakakakilig na katahimikan. Agad na nawalan ng kulay ang mukha ni Rodrigo. Si Don Victoriano ay bumaksak sa kanyang matuhod ng may desperadong daing. Dumating na sila. Ang aking nanay. Ang aking tunay na pamilya. Ang ospital ay ganap na napalibutan. Agad pagkatapos na kumalat ang sigaw ng chief, buong lakas na binuksan ang pintuan ng operating room na parang sinipa palabas. Ano? Sino kayo? Ang mataas na tinig ni Rodrigo. Sa operating room ay pumasok ang 10 matibay na lalaki sa itim na espesyal na uniforme, armado ng rifle. Nang walang kahit isang salita, agad nilang napalibutan ang silid. Si Doña Felicidad at ang kabit ay nawalan ng malay sa takot at bumaksak sa sahig. Ang siruhano at ang iba pang manars na nakadikit sa dingding ay nanginig sa takot. Huwag akong hawakan. Alam ba ninyo kung sino ako? Si Rodrigo ay sinubukan na lundag sa isa sa mga lalaki, ngunit agad na pinaikot ang kanyang braso at pinisil ang kanyang mukha sa malamig na tile floor. Pakawalan ninyo ako, tatawag akong pulisya. Lolo, Don Victoriano, gumawang kahit ano, sumisigaw si Rodrigo habang pilit na nakaratay sa sahig. Ngunit si Don Victoriano, na ganap na nawalang lakas, ay nanginginig lamang ng pikit ang mamata. Ang mga armadong tao ay nakasalat, bumuong ang daanan. Dahan-dahang naglakad sa daanang iyon ang isang matangkad na matandang puting lalaki. Sa perpektong tailored na 3-piece suit, ang buhok ay nakaihip paatras at ang gawi ay nagpapaalala ng isang medieval na aristokrata. Ang lalaki, kahit hindi man lang tiningin kay Rodrigo at sa maiba pa na nakaratay sa sahig, ay dumiretso patungo sa aming ama at sa Nars Lourdes na hawak ang bata. Mang Pablo, matagal tayong hindi nakita. Humihingi kami ng pamanhin dahil luba kaming nantala, ang sabi na lalaki sa perpektong Filipino at malalim na yumukod sa aking ama. Alberto, dumating ka na. Huminga ang amang ginhawa. Hindi ko akalain na ang emergency signal na iniwan ng inyong ginang ay talagang gagana sa isang araw. Ipinakilala ang lalaki ang kanyang sarili. Ako si Alberto, ang punong tagapamahalan pamilya Whitmore. Pagkatapos ay lumunghay siya sa mga kamay nga Nars Lourdes para makita ang bata. Ang gintong buhok at asul na mga mata,
Sa pagkakita nito, kumislap ang luha sa mga matang sanay ni Alberto. O anong kadakilaan na mapamahalaan ng mga katangian ng dakilang ginang ng ganito ng lantaran walang alinlangan. Ang batang ito ay ang aming tunay na tagapagmana, ang batang Panginoon. Lumuhod si Alberto at mapagpitagan na yumukod ang ulo sa harap ng aking bagong silong anak na parang nanganggako ng katapatan. Pagkatapos ay lumiko siya sa akin na walang tigil na nakahiga sa operating table. Lady Marilena, pakiusap na patawarin ninyo kami para sa lahat ng kahihiyang inyong tiniis. Sa aming bansa ay sa wakas ay natapos na ang matagal na panlup na labanan para sa kapangyarihan at ang dakilang ginang ibig sabihin ang inyong nanay ay muling umupo sa trono. Mula ngayon, sasakripisyo namin ang aming buhay para protektahan kayo at ang batang Panginoon, Lady Marilena. Hindi ako makagalaw. Maaari lamang akong umiyak. Hindi ito isang panaginip. Ang aking anak at ako ay hindi na nag-isa. Pinoprotektahan tayo na hanap ng katakapakligtas na hindi maaring isipin na kahit sino. Ngunit nilabag ang nakakakilig at maringal na atmosfer na ito nga bastos na siga. Hoy, tama na ang pagbabaliktad, pakawalan ninyo ako. Si Rodrigo, na pilit na nakadikit sa sahig, ay sumigaw na nakatingin kay Alberto ng may mga matang punong dugo. Hindi ko alam kung saan kayong nag-aral ng teatro, ngunit ito ay sobra na. Sa palagay ba ninyo ay maniniwala ako sa malakihang maskaradang ito? Si Rodrigo ay naniniwala pa rin na isang palabas na ito na binalangkas ng aking ama. Hoy matanda, makano ang bayad mo para maisahan ang mga artista na ito? Kapag ang aming kumpanya ay nagain ng kaso, kayong lahat ay mauwi sa kulungan. Mabilis na pakawalan ninyo ako. Ikaw diyan. Anong pangalan mo, Alberto? Nangihinto ni Alberto ang malamig na tingging kay Rodrigo. Ang mga mata niya ay walang laman, na parang tinitignan ang isang bato sa hilid na kalsada. Rodrigo Salazar, hindi ba? Kayo ang hangal na gustong gawing libreng katulong ng bahay ang aming Lady Marilena at kahit plano pa na gamitin siya bilang surrogate mother para sa anak mula sa ibang babae. Ano? Paano mo nalaman? Huwag mapababa ang aming intelligence network. Ang madokumento ang surrogate motherhood contract na inyong inihahanda at ang katibayan ng inyong pakikiapid sa babaeng ito, lahat ng ito ay nasa aming makamay na 30 minuto na ang nakakaraan. Ano? Namutla at nanginig ang kabit. Sandali, ito ay isang pagkakamali. Naidaan lamang ako ni Rodrigo. Ang patunay ay hindi kinakailangan. Ininsulto ninyo ang aming ginang at kahit sinubukan pang bawiin ang buhay ng tagapagmana, ang inyong krimen ay karapat-dapat sa kamatayan. Malamig na pinagipitik ni Alberto ang kanyang madaliri at isa sa mataong nakasuot ng itim ay nagagis sa harap ni Rodrigo ng makapal na folder. Lahat ng impormasyon tungkol sa kung paano lumaki ang inyong Salazar Group nang gumagamit ng maruruming paraan. Lahat ng inyong black books at katibayan ng pandaraya ay nasa aming mga kamay na. Sa marinig ang mga salitang ito, ang Don Victoriano, na dati ay nanginginig lamang, ay naglabas ng desperadong pag-angal at nawalan ng malay. Lolo, ngayon ay tunay na nabaluktot ng takot ang mukha ni Rodrigo. Kaya, Rodrigo Salazar, ang impyernong daranasin ninyo ay hindi nagtatapos dito. Tumingin si Alberto kay Rodrigo mula sa itaas pababa na may malamig ng ngiti, tulad NG ng ngiti NG kamatayan. Ano ang gibig sabihin, NG labanan ang buong mundo? Nang buong puso ay mararamdaman ninyo ito sa inyong sariling katawan. Alberto, hindi ba? Pakiusap, kumalma tayo at makipag-usap. Ito ay isang malaking pagkakamali, hindi ba? Isang napakalaking pagkakamali. Ang boses ni Rodrigo, na pilit na nakadikit sa sahig, ay nanginginig ng may awa. Saan na ang kanyang dati ay kayabangan na tinatawag niya akong basura? Sa kanyang makamata ay nag-iilaw ang hindi nakitang takot. Ininsulto ninyo ang ginang at pinanganib ang buhayng tagapagmana, at ito ay isang pagkakamali. Ang malamig na fangilti ni Alberto ay nakaalingaw-ngaw sa operating room, ngunit ang simpleng tapusin, ito ay kahit 1,000,000 parte
ay hindi kabayaran sa pagdurusa ni Lady Marilena. Inilabas ni Alberto ang kanyang pocket watch. Lady Marilena, ang batang Panginoon, ang lugar na ito ay naging masyadong marumi para sa inyo. Ate Lourdes, pakiusap na kunin ang batang Panginoon. Ililipat namin kayo sa luxury suite na inihanda para sa inyo. Oh, si Ate Lourdes, kahit na nalito, ay kinuha ang bata at lumapit sa akin. Sandali, Marilena. Sandali, sumisigaw si Rodrigo habang binubunot. Iniwan ka ba niya? Kapag ganito ang ginagawa sa akin, ano ang mangyayari sa reputasyon ng iyong pamilya? Tatawaging walang puso kang babae na ipinasa ang asawa sa pulisya. Reputasyon. Sa tulong ni Alberto, dahan-dahang umupo ako. Ang matalas na sakit sa tiyan pagkatapos ng anestesia ay hindi na makapipigil sa akin. Tumingin ako sa akin anak samga kamay na Ate Lourdes, pagkatapos sa Rodrigo, Don Victoriano at sa nanggingginig na Doña Felicidad. Tumulong. Sino ito ang nagsasalita? Ang aking boses ay kahangahangang tahimik at malakas. Tinawag ninyo ang batang ito na kalakal at ako ay inkubator. Plano ninyong patayin ang bagong silong bata at ibenta ako sa piraso-piraso. Ngayon ay tatanggap lamang kayong parusa para doon. Marilena, pakiusap, tayong mag-asawa. Tayong mag-asawa? Mag-asawa? Hindi. Ngayon, sa sandaling ito, lahat ay tapos na. Kinuha ko sa aking makamay ang form diborsyo na dala niya na inihanda niya para itapon ako. Sa papel na inihanda niya sa aking nagdudugo na kamay, desisyong nilagdaan ko ito, ipasa ito sa pulisya. At pabayan ding sagutin nga taong ito ang lahat ng kanilang makrimen pagtatangkang mag-organ trafficking, tangka sa pagpatay, pagagaw karahasan, hayaan silang bayaran ang kanilang mga kasalanan sa pinakamalupit na kulungan sa mundo. Sa aking hatol ay nagpahayag ng kasiyahan si Lola Elisabeta. Perpekto, Marilena. Ikaw ang tunay na anak ni Elena at ang aking mapagmataas na apo. Sa scene ni Alberto, pumasok sa operating room ang ilang pulis hindi ordinaryo kundi mataas na antas ng investigador. Victoriano Salazar, Rodrigo Salazar at Felicidad Salazar, kayo ay inaresto sa suspetsa ng paglabag sa batas ng organ trafficking at pagtatangkang pagpatay. Hindi huwag akong hawakan, wala akong ginawa. Si Doña Felicidad na nakakalatang buhok ay sumisigaw at sumuway, ngunit sa kanyang mga pulso ay malupit na nagsinulidang malamig na mga posas. Ay Rodrigo, iyo ang lahat ng kasalanan, tumahimik ka na, matanda. Habang pinagsasabihan ang gisatisa, kinunan sina Rodrigo at Doña Felicidad, posas at pinapalabas sa operating room. Ang huli si Don Victoriano ay naging gulay. Nakaupo siya sa paanan ni Lola Elisabeta, nakduduwal, nakatingin sa wala. Ang magadagang buhangin ay may lugar sa basurahan. Sa mga salitang ito ni Lola Elisabeta, si Don Victoriano ay nawala rin sa dilim. Sa pinatahimik na operating room, ang naririnig lamang ay ang aking buntong hiningaan, ngunit ang hangin ay hindi na ganun kadesperado. Lady Marilena, nagtagal ka ng mabuti, malalim na yumukod si Alberto. Mulang gayon kayo sa ilalim ng panggalan ng Whitmore, ang magiging sontro hindi lamang ng bansang ito kundi ng buong mundo. Ngunit bago iyon, medyo dumilim ang ekspresyon ng mukha ni Alberto. May isang pinakamahalaga akong ipapaalam sa inyo. Pinakamahalaga? Isa pa? Siyempre, pagod na ako sa mga pagkabigla, naghihintay ako sa kanyang masalita. Ito ay tungkol sa dahilan kung bakit sa pilitan na lumisan ang inyong nanay sa Pilipinas at kung bakit pinili kayo ngang inyong asawa bilang kalakal. Ito ay tungkol sa tunay na tagalikha ngang lahat ng ito, tagalikha. May isa pang nasa likod ni Rodrigo. Mabigat na tumango si Alberto at itinuro ang pintuan ng operating room. Doon nakatayo si Don Victoriano na tila inilabas na. Nakabalik siya at nakatingin sa akin ng may mukha ng isang multo. Don Victoriano. Nang subukan kong bikasin ang kanyang pangalan, bumikas siya nga hindi kapanipaniwalang masalita. Sa wakas ay nahanap na kita anak nga, sumpang magabanal na Whitmore. Sa mga mata ni Don Victoriano ay wala ng takot. Ito ay isang kakaibang obsesyon na inipon niya ng mahigit 30 taon. Sa wakas ay nahanap na kita anak ng sumpang magabanal ng Whitmore.
Ang masalitang nabitaw mula sa labi ni Don Victoriano ay nakpanigilin ang hangin sa operating room, punong kakaibang nasusunog na pagnanasa ang maito. Hindi ito ang parehong taong dati ay nanginig sa harap ni Alberto at nanghihimay. Sa kaidaliman ng kanyang makamata ay naknining ang madilim na apoy ng obsesyon na inipon niya sa loob ng 30 taon. Don Victoriano, ano ang sinasabi ninyo? Tumayo sa harap ko, handa kang protektahan, ang sabi ni Alberto habang nakatayo sa harap ko at matalas na tumingin sa Don Victoriano. Victoriano Salazar, kami ngang Whitmore, alam namin ang lahat ng ginawa ninyo sa Europa 30 taon na ang nakalipas. Kayo ang nagpahintulot sa ina ni Lady Marilena kay Lady Elena na sa pilitang lumikas sa Pilipinas. Haha. Oh, ako ang nagpalayas sa mayabang na salot na Whitmore na iyon sa basurahan sa dulo ng mundo. Baliw na naktawa si Don Victoriano, marahas na binabatok ang sahig ng kanyang tungkot. 30 taon na ang nakalipas ay isang batang empleyado ng isang trading company na ipinadala sa Europa. Doon ay nakilala ko ang nakasisilaw na magandang Lady Elena. Nahulog ako sa kanya, ngunit hindi man lamang siya tumingin sa akin na nagsabi ng may pagamak, huwag akong hawakan, maruming daga. Namula ang mukha ni Don Victoriano sa galit at kahihiyan. Mula noon, ang buong buhay ko ay nakatuon sa isang bagay pahiganti sa mga Whitmore. Desperado akong nagipon ng pera. Itinayo ang Salazar Group sa pamamagitan ng maruruming pamamaraan. Lahat ng ito ay para makuha ang anak ng babae na tumangi sa akin sa aking makamay. Dahil dito ay nawala akong kakayahang magsalita. Ang dahilan kung bakit naitago ang aking nanay na si Elena, ang kanyang pinagmulan at namuhay sa Pilipinas nang simple hindi lamang ito dahil sa labanan para sa pamana, kundi dahil din sa pagtakas mula sa obsesyong lalaking ito. Matagal kitang hinanap kung saan ka naalis at ilang taon na ang nakalipas ay sa wakas ay nahanap. Kita nalaman na ang babae na namatay bilang isang dikilalang manggagawa ay si Elena at ang kanyang anak, ikaw, ay nabubuhay pa. Tinanaw ni Don Victoriano ang nakaratay sa sahig na si Rodrigo ng may paghama. Si Rodrigo ay isang pawn lamang sa aking laro. Ako ang lumikha para madala siya sa mga babay at malubok sa napakalaking utang. Sa ganon ay handa siyang gawin ang kahit ano para sapra at makinig sa akin. Hindi lolo, at ang aking mautang ikaw bukas ng malawak ang mga mata ni Rodrigo sa takot. Oh, ako ang lumikha para mahanap niya ang babaeng si Marilena at mapangasawa siya. Nais ko na ang anak ng Elena ay manganak ng isang bata mula sa aking apo upang sa puwersa ay may sulat ang marangal na dugo ng Whitmore sa genealogy ng Salazar at habang panahon ay gawin itong aking pag-aari. Mula sa pansariling at kasuklam-suklam na pahayag na ito, nadiri ako para sa taong ito ang aking buhay, ang buhay ni Rodrigo, at ang buhay ng bagong silang na bata ay makasangkapan lamang para mapawi ang kanyang ego na nasugatan 30 taon na ang nakalipas at ang pagtatapos ng plano ay dapat na ang iyong pagtatanggal agad pagkatapos ng panganganak. Ako ang nagpakilala kay Rodrigo sa organ trafficking broker. Kung siya, nabulak sa kasakiman, ay pumatay sa iyo, ako bilang nagdurusa na kamag-anak ay legal na makakuhang bata. Para makuha ang dugo ng Whitmore at maalis ang hadlang na ina ang anak ni Elena. Isang perpektong paghihiganti, hindi ba? Nagwika si Don Victoriano ng may mataas na loop. Itinuro ang bata, ang gintong buho na iyon, ang asul na mga mata na iyon. Ah, Elena, sa wakas ay nakuha na kita. Ang iyong apo ay habang buhay na magiging alipin ko at mabubuhay bilang isang Salazar. Itigil ninyo iyan. Mula sa aking lalamunan ay lumabas ang pinigil na sigaw. Huwag isangkot ang aking anak at ang alaala ng aking nanay sa inyong maruming pahihiganti. Hinila ko ang IV drip at sinubukang tumayo mula sa kama. Matalas na tumusok ang sugat sa aking tiyan ng sakit, ngunit wala akong pakialam. Ang mahalaga ay hindi pahintulutan ang halimaw na ito na lumapit sa aking anak. Ito lamang ang nakpalakat sa akin. Walang silbi, Marilena. Ano ang magagawa mo? Ang malamig na sabi ni Don Victoriano, muli itinataas ang kanyang tungkot. Hoy diyan, Alberto.
gaano karaming sundalo ang madala ninyo ito ay Pilipinas. Ang mabatas ng Pilipinas, ang pulisyang Pilipino, at ang sistema ng kapangyarihang itinayo ko sa bansang ito ay poprotektahan sa akin. Kung nais ninyong kunin ang batang iyon, kakailanganing simulan ang digmaan laban sa isang buong bansa. Tiwala si Don Victoriano na siya ay patuloy na ganap na pinakamataas na autoridad sa bansang ito. Ngunit sa sandaling ito digmaan kawili-wiling sinabi iyan, nagmailing-maling si Alberto nang may malamig na ngiti at kumuhang smartphone mula sa kanyang bulsa. Victoriano, lubha kayong nakakamali. Ang sistemang kapangyarihang iyon sa Pilipinas na ipinagmamalaki ninyo ayon sa inyong pag-isip, sino ang tunay na lumikha nito? Pinagalpas ng daliri ni Alberto ang screen at nag-activate ng loudspeaker. Mula sa speaker ay dumating ang nanginginig na boses na kahit isang beses ay narinig ng lahat sa balita ang boses ng isa sa pinakamataas na opisyal ng bansa. G. Alberto, humihingi kaming ang tawad. Sa usapin ng Salazar, ang gobyerno ay wala kaming kinalaman sa anumang bagay. Agad naming i-freeze ang lahat ng assets ng Salazar Group at nahanda na kaming mag-issue ng warrant ng pag-aresto laban kay Victoriano Salazar sa kasong paglabag sa batas at pakikipagtulungan sa mga ilegal na organisasyon. Pakiusap, mari bang balikan ang desisyon ng pag-withdraw ng investments ng Whitmore Conglomerate? Ano agad na nawalan ng kulay ang mukha ni Don Victoriano? Pinagsamantalahan ninyo ang isang babay at nilaro ang kanyang buhay. Hindi pa rin ninyo naunawaan kung gaano kalakas ang ginagalit ninyo ang higante na namamahala sa mundo. Kumislap ng matalas ang mga mata ni Alberto. Lady Marilena, ngayon bilang pahihiganti para sa kahihiyang inyong tiniis at para sa 30 taong sama, ipapaalam namin sa taong ito ang pinakamahalaga. Handa ba kayo? Sa pagipitik ni Alberto ng kanyang madaliri, muli ay nakbukas ang pintuan ng operating room at sa pagkakataon na ito, may tumahing katahimikan sa kasamahan ng guwardiya, isang matandang babae. Sa pakakita sa kanyang marangal na hitsura at mukha na tulad ng 2 pata ng tubig ng aking nanay, nakpulot ng maikli na hiyaw si Don Victoriano at bumagsak sa kanyang tuhod. Matagal tayong hindi nakita maruming dagang ang basurahan. Ang isang pangungusap lamang ng matandang babae ay may ingay na sinira ang 30 taong ambisyon ni Don Victoriano. Maruming dagaeng basurahan ang makapangyarihan at kasabay ay malamig tulad ng arktikong yelo na boses na ito ay agad na pinatahimik ang lahat ng nasa operating room. Ang matandang babae na dumating sa silid na nakasakay sa wheelchair na sinasamahan ng ilang lingkod at armadong guwardiya ay walang alinlangan ang pinakamataas na autoridad dito. Ito ang pinunong Whitmore Conglomerate, ang namumuno mula sa lilim sa ekonomiya ng mundo, ang ina ng aking nanay na si Elena. Iyon ay ang aking lolang Elisabetta Whitmore. Elena, mula sa labi ni Don Victoriano ay dumaan ang walang buhay na pababa na boses. Nagsisikap siyang lumukso palapit sa paanan ni Lola Elisabetta habang nakaupo sa kanyang matuhod. 30 taon na obsesyon na pinalitan ng kasuklam-suklam na takot na kumaliwa sa kanyang mukha. Huwag mong bigkasin ang pangalan ng aking anak ng may ganitong pagiging pamilyar, kadiri naman. Isipin mo lamang ang ganitong walang kabuluhang tao tulad mo ay pinagsamantalahan ang aking anak at kahit sinubukan pang-ibenta ang buhay ng kanyang apo ang aking apo. Ngumiti si Lola Elisabetta nang walang ngiti sa kanyang mata. Alberto, ang sandcastle na itinayong taong ito sa loop ng 30 taon ay maari na ngayong wasakin. Opo, inyong kamahalan. Eleganteng yumukod si Alberto at muli ay hinawakan ang tablet. Victoriano Salazar, ang katotohanan na hanggang ngayon ay nakatakas kayo sa pulisya at gobyerno, hindi ito dahil napakatalino ninyo, kundi dahil espesyal kaming nag-iwan sa inyo ng malaya bilang bait upang hanapin ang Lady Elena. Lahat ng inyong kayamanan at kapangyarihang naipon sa loob ng 30 taon ay isang laro sa palat ng mga Whitmore. Sa ngayon, lahat ng assets ng Salazar Group ay ganap na nawasak mula sa pamilihan. Ang inyong personal na assets ay frozen din at nakumpiska.
Sa sandaling ito, bumalik na kayo sa pinagmulan ninyo 30 taon na ang nakalipas naging isang mahirap na dagang basurahan. Kasabay ng malamig na hatol ni Alberto, nagbabasa ng mga notification sa telepono ni Don Victoriano announcement ang pagkabangkarote, waran ang pag-aresto, kumpisakasyon ng lahat ng ari-arian. Sa pagkakita sa screen na nalukuban ng mapulang sulat, naglabas ng ditaw na pagangal si Don Victoriano. Lolo, hindi maari. Paano ang aming marangal na pamumuhay? Nang balif na sumigaw si Rodrigo. Marilena, hoy, Marilena, sabihin sa iyong lola na bata lang ako, na ginawa ko ang lahat sa utos ng lolo, tulungan mo ako. Gaano kakilig-kilabot na tao. Ako, sa tulong ni Alberto, ay dahan-dahang umupo, ang matalas na sakit sa tiyan pagkatapos ng anestesia ay hindi na makapipigil sa akin. Tumingin ako sa akin anak, samga kamay ene, Ate Lourdes, pagkatapos ay kay Rodrigo, Don Victoriano, at sa nanjinginig na Doña Felicidad. Tumulong, sino ito ang nagsasalita? Kahanga-hangang tahimik at malakas ang aking boses. Tinawag ninyo ang batang ito na kalakal, at ako ay inkubator. Plano ninyong patayin ang bagong silong bata at ibenta ako sa piraso-piraso. Ngayon ay tatanggap lamang kayong parusa para doon. Marilena, pakiusap, tayong mag-asawa. Mag-asawa? Hindi. Ngayon, sa sandaling ito, tapos na ang lahat. Sa papel na inihanda niya para itapon ako, sa aking nagdudugo na kamay, desisyong lagdaan ko ang diborsyo, ipasa ito sa pulisya, at pabayaan ding sagutin ng mga taong ito ang lahat ng kanilang mga krimen pagtatangkang organ trafficking, tangka sa pagpatay, pang-aagaw, karahasan, hayaan silang bayaran ang kanilang mga kasalanan sa pinakamalupit na kulungan sa mundo. Sa aking hatol, nagpahayag ng kasiyahan si Lola Elisabetta. Perpekto, Marilena. Ikaw ang tunay na anak ni Elena at ang aking mapagmataas na apo. Sasin ni Alberto, pumasok sa operating room ang ilang pulis hindi ordinaryo, kundi mataas na antas ng mga investigador, Victoriano Salazar, Rodrigo Salazar, at Felicidad Salazar. Kayo ay inaresto sa suspetsa ng paglabag sa batas ng organ trafficking at tangka sa pagpatay. Hindi, huwag akong hawakan, wala akong ginawa. Si Doña Felicidad, nakakalat ang buhok, ay sumisiga at sumuway. Ngunit sa kanyang mga pulso ay malupit na nagsinulid ang malamig na mga posas. Ay, Rodrigo, iyo ang lahat ng kasalanan. Tumahimik ka, matanda. Habang pinagsasabihan ng isa't isa, kinunan sina Rodrigo at Doña Felicidad at pinapalabas sa operating room. Ang huli si Don Victoriano ay naging gulay. Nakaupo siya sa paanan ni Lola Elisabetta, nagduduwal, nakatingin sa wala. Ang madagan ng basurahan ay may lugar sa basurahan. Sa mga salitang ito ni Lola Elisabetta, si Don Victoriano ay nawala rin sa dilim. Sa pinatahimik na operating room, ang naririnig lamang ay ang aking buntong hiningan ngunit ang hangin ay hindi na ganun ka-desperado. Lady Marilena, nagtagal kayo ng mabuti. Kumuhang ang kamay ko ang aking amang Mang Pablo na umayak. Marilena, talagang ginawa mo ng mabuti. Si nanay ay tiyak na nagagalak sa langit. Piniit ko ang kamay ngama at dahan-dahang tumayo. Lumapit ang Nurse Lourdes at maingat na inilagay sa aking makamay ang bata na may gintong buhok at asul na mga mata. Sa unang pagkakataon, hawak ko ang aking anak sa aking mga bisig, ang kanyang bigat, ang kanyang init, ang matamis na amoy gatas, ang maliit na buhay. Ang bata sa aking mabisig ay natutulog ng tama na parang ang buong nakaraang bangungot ay isang panaginip. Maligayang pagdating, matagal na kita hinihintay. Mula sa aking mamata ay dumagundong ang mainit na luha na nauhulog sa pisnging ang bata. Hindi ito ang luhang kalungkutan, ito ang luhang pag-asa na nagpapalis ng lahat ng nakaraang pagdurusa, kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Kaya, Lady Marilena, panahon na para umuwi. Maingat na humipo si Alberto sa aking likod. Ang inyong tunay na tahanan ay naghihintay sa inyo at sa Batang Panginoon. Kasama ang aking ama, ang bagong nakilalang lola, at ang Nurse Lourdes na nagligtas sa aking buhay, lumabas ako sa operating room. Sa labas ay ang malinis na hanging umaga.
Ang ungol nga helikopter ay hindi na naririnig. Ang langit lamang ang walang katapusang asul na tila pinagpapalatayo. Ang natatanging paghihiganti sa estilo nga Whitmore. Saan ako? Pakawalan ninyo ako. Ako ang chairman ng Salazar Group. Ang sigaw ni Don Victoriano Salazar na dati ay namumuhay sa marangal na mansyon at nagtataglay napakalaking kapangyarihan ay umaaling-aungaw lamang mula sa mga konkretong dingding ng malamig at basa-basang silid ng kulungan. Mula sa katabing kulungan ay tumutunog ang mga sigang isang balif na bilanggo. Ang resulta ang 30 taon ng obsesyon katahimikan sa isang kulungang may sukat na 2 metro. Ito ang kanyang unang gantimpala. Sa ibang detention facility, sina Rodrigo at Doña Felicidad ay nasa kaibaybaban NG Kawalan, NG Pagasa. Kasinungalingan. Ito ay isang pagkakamali. Tawagin ang Marilena. Kapag sinabi niya ito, maayos ang lahat. Si Doña Felicidad na nakakalat ang lugaw na ibinibigay sa kanya sa sahig ay bali na sumisiga. Ang dating nagbibigay sa kanyang tira-tirang pagkain ngayon ay hindi na maabot kahit ang pagkain mas masahol pa sa mga tirang iyon. Pumasok sa visitation room ang isang lalaki. Ito si Alberto sa perpektong black suit na terno. Matagal tayong hindi nakita, Ge Rodrigo, Ge Doña Felicidad. Nakatayo si Alberto sa likod ng salamin na may eleganteng ngiti. Ang kanyang mata ay malamig tulad ng isang mandaragit na naglalaro sa kanyang biktima. Alberto, tulungan mo ako. Sabihin kay Marilena hindi, kay Lady Marilena na nagsisisi ako na mahal ko siya ng buong puso. Si Rodrigo, na kumakatok sa salamin, ay mapagpakumbabang nagsumamo. Ngunit inmahal ninyo lamang ang kayamanan na nakikita ninyo sa likod niya, at ang inyong saray na pagmamalaking inilago sa sarili, hindi ba? Inilabas ni Alberto mula sa kanyang bulsa ang isang pulang sobre. Ito ay isang regalo mula sa aking ginang Elisabeta at Lady Marilena. Regalo, mga dokumento ngang pagpapalaya. Naknining ng pag-asa ang mamata ni Rodrigo, ngunit mula sa sobra ay lumabas ang isang makapal na pila ng magabayarin na may ilang dosena ng pahina. Ano ito? Ito ang kabayaran para sa moral damages na ginawa ninyo kay Lady Marilena sa panahon ng kasal at ang pagbabayad pinsala para sa pagtatangkang ilegal na pag-angkin ng assets ng aming conglomerate. Sa kabuuan kahdeksan sa taku si 50 milyong piso. 860 na tijuang gininga ni Rodrigo. Siyempre, ibibigay namin ang halagang ito sa anumang paraan. Ang inyong malihim na account, ang apartment na binili sa pangalan ng kabit at lahat na alahas ni Doña Felicidad ay nakumpiska na at naibenta na. Ngunit kahit pagkatapos nito ay nananatiling mahigit 800 milyong piso ang utang. Ang ganitong para hindi mo mababayaran kahit sa buong buhay mo. Totoo iyon. Kaya lilipat kayo sa ibang lugar. Ang malamig na pahayag ni Alberto, isang lihim na correctional facility sa ibang bansa, kung saan ay nakikipagtulungan ang aming conglomerate. Doon ay walang magabatas, walang karapatan ng tao, kahit pangalan man ay wala. Kayo ay hanggang katapusan ng inyong magabuhay, ay magbabayad ng inyong magakasalanan sa walang katapusang paggawa. Huminto sandali si Alberto at nagdagdag ng may magalang na ngiti. Huwag kang mag-alala. Si Doña Felicidad at si Don Victoriano ay inimbitaan sa parehong lugar. Kaya makakasama ninyo silang mag-asawa sa impyerno. Hindi, ayaw ko, sumisigaw si Doña Felicidad. Ako isang simpleng ina sa bahay lamang. Pakiusap, sabihin kay Marilena na mali ako. Si Lady Marilena ay nagpalit ng pangalan. Ang maalaala sa ganyang kasuklam-suklam na mga nilalang tulad ninyo ay ganap na nabura na mula sa kanyang isip. Tumayo si Alberto at huminang ang huling hampas. Bilang huling salita, ipapaalam ko sa inyo ang batang Pangino na sinubukan ninyong ibenta bilang kalakal, bilang legitimong tagapagmana ng Whitmore. Sa hinaharap ay mamamahala ng kayamanang daan-daang trilyon. Ang buhay na sinubukan ninyong bawiin ay nakakahalaga ng bilyon-bilyong beses kaysa sa inyong sarili. Bumaksak sa kanyang matuhod si Rodrigo. Sa wakas ay naunawaan niya ang tunay
na halagang tinanggihan at sinubukan niyang wasakin. Naunawaan kung gaano kaliit, kasuklam-suklam at walang magagawang buhay ang inakip niya. Kaya, paalam na magpakailanman, masaya ninyong paligid-ligurin ang mahabang paglalakbay sa impyerno. Sa likod ni Alberto na lumiko, mula sa kanyang likod, ay kumalat ang parang hayop na paganggal nina Rodrigo at Doña Felicidad, ngunit ang kanilang magasigaw ay hindi na kailanman umabot sa labas ng mundo. Ilang araw pagkatapos, ang mga balita sa buong mundo ay nagulat ng ganap na pagkawala ng isa sa mga pinakamalaking korporasyong Pilipino, ang Salazar Group of Companies. Ang chairman na si Don Victoriano, ang presidente na si Rodrigo, at ang kanilang buong pamilya ay nawala mula sa mga opisyal na tala at mula sa alaala ng mga tao na parang hindi sila kailanman umiral. At ako sa oras na ito ay nasa isang magandang hardin na binabahang sikat ng araw. Ito ang tanggapan ng pamilya Whitmore sa Europa na sinasabing mahal ng aking nanay na si Elena. Agu, sa aking mabisig, ang 3 buwang si Kirillov ang pangalang ibinigay ko sa aking anak ay nagbigkas ng tahimik na tunog at kumirap ng asul na mga mata. Ang pangalan Kirillov isang kombinasyon ng Pilipinong puso at pagmamalaki ng Whitmore. Lady Marilena, anda naong tsa, lumapit si Nars Lourdes na may GT. Ngayon ay kasama na siya naming naninirahan dito, bilang aking personal na nurse at di mapapalitang kaibigan. Salama at Lourdes, sumagot ako sa kanyang tapat ng ngiti. Wala nang dapat katakutan pa. Hindi na kailangang tumingin sa ekspresyon ng iba at tumahimik. Itinaas ko ang aking mamata sa langit at nakita ang isang puting ibon na lumilipad sa walang hanggang asul. Nanay, magiging masaya ako kasama ang batang ito. Sa aking dibdib ay wala ng kalungkutan o galit. May pag-asa lamang para sa maliwanag na kinabukasan. Ngunit sa dulong kwento ay naghihintay pa ang huling akorde. Ang natatanging paghihiganti sa estilo ng Whitmore na dapat na ihulog si Rodrigo at ang mga iba pa sa mas malalim na kailaliman ng kawalan ng pag-asa, kung saan, sa kapanganakan ng bata, nagpakita na ito ng kanyang mangipin. Ang tahimik na hangin ay humihip sa itaas ng fila ng pamilya Whitmore na matatakpuan sa dalampasigan ng isang lawas sa Europa. Sa labas ng bintana ay nakikita ang malinis, parang salamin, na lawa, at sa malayo ay ang maniebe sa tuktok ng Alps. Agu, sa aking mga bisig, ang 3 buwang si Kirillov ay kumurap sa maliwanag. Ang kanyang asul na mga mata ay araw-araw na lumalim at maganda, tulad ng mga mahalagang bato. Sa bawat ngiti niya, naramdaman ko ang maalaala ng nakaraang impyernong 3 taon na dahan-dahang natutunaw sa malambot na liwanag. Lady Marilena, panahon na. Tahimik na pumasok si Alberto sa silid. Sa likod niya ay sumunod ang aking amang Pablo at si Nars Lourdes na naging miyembro na nagaming pamilya. Oh, halika na. Kinuha ko si Kirillov sa aking magabisik at naktungo sa salon sa unang palapag. Doon ay nakaupo ang aking lolang Elisabeta nang may seryosong ekspresyon kung saan ay may kasudlongang kalambot. At sa harapan niya ay nakatayo ang lumang baul ng aking nanay na si Elena na maingat naming iningatan mula pa sa araw na iyon sa operating room. Marilena, naghihintay ako sa araw na ito ng 30 taon. Ang nanginginig na kamay ni Lola Elisabeta ay humaplos sa ibabaw ng baul. Nang tumakas si Elena kasama ang baul na ito, hindi ko siya pinigilan. Alam ko na ito ang kanyang pagpili at ang kanyang paraan ng paglaban, ngunit naiwan siyang pag-asa ikaw, mapagpitagan na lumuhod si Alberto at sa tiyak na pagkakasunod-sunod ay pinindot ang mga nakatagong pindutan sa ilalim ng baul. May tahimik na klik na bukas dahan-dahan ang ilalim ng baul. Sa loob ay walang mamahaling alahas o gintong barya, mayroon lamang isang lumang sulat, isang binuyong mirasol at ilang litratong pampamilya. Ang aking nanginginig na kamay ay kumuha ng litrato. Sa mga ito ay ang aking amang Mang Pablo, bata pa at malusog, at ang aking nanay, nang umingiti ng higit na masaya kaysa sa nakita ko sa kanya. Sa likod ay
ang ordinaryong maliit at matandang patio en aming bahay sa Pilipinas. Ang nanay ay hindi nakasuot en mamahaling damit kundi ngang mura at simpleng apron. Niyayakap niya ako, na maliit pa, at may ngiti nga araw ay nakatingin sa kamera. Sa pagkakita sa isinulat sa likod ng litrato, hindi ko napigilan ang luha. Nanay, nasa pinakamasayang lugar ako ngayon sa buong mundo, wala ritong kayamanan o kapangyarihan. Ngunit mayroon akong asawang nagmamahal sa akin bilang isang babay at isang anak na mas mahal sa akin kaysa sa buhay. Ang mga alahas na iniwan ko sa baul ito ang lakas para sa aking anak sakaling maligaw siya. Ngunit kung ang aking anak ay makakahanap ng mahal sa buhay at makakahanap ng sariling kaligayahan, nais kong mabasa niya ang sulat na ito. Marilena, ang tunay na kayamanan ay hindi ang maalahas. Nasa tabi itong taong maari mong taos puso na tawaging minamahal. Nanay, pinindil ko ang litrato sa aking dibdib at umiyak ng malakas. Hindi tumakas ang nanay. Sa kanyang sariling kalooban ay pinili niya ang kaligayahang ito. Ang kapangyarihan at pinakmulan na kapitan ni Don Victoriano ng napakatindi para sa kanya ay alabok lamang iyon kumpara sa ngiti sa litratong pampamilya. Elena, ikaw ay naging mas malakas kaysa sa akin. Ngumiti rin si Lola Elisabeta habang nagpupunas ng luha. Marilena, mula ngayon, lahat ng kayamanan ng mga Whitmore ay mapapailalim sa iyong pamamahala, ngunit tulad ng ipinagkatiwala ni Elena, malaya kang gumagamit nito ayon sa iyong kagustuhan. Maaari kang manatili dito at mamuhay bilang isang reyna o maaari kang bumalik sa Pilipinas at mamuhay bilang isang ordinaryong babae. Tumingin ako sa ibon na lumilipat sa labas ng bintana. Pilipinas, doon ay nakaranas ako ng hindi kapanipaniwalang kahihiyan at sakit. Ngunit naroon din ang aking ama, ang maalaala ng aking nanay, at ang mabababang tao tulad ni Ate Lourdes na nagligtas sa akin. Inyong kamahalan, hindi ko nais na si Kirillov ay maging hari ng mga Whitmore. Hinagod ko ang pisking natutulog na si Kirillov sa aking mga bisig. Nais ko siyang makapaglakat sa kanyang sariling landas sa sarili niyang mapaa. Tulad ng ginawang nanay para sa akin, nais ko ring ibigay sa batang ito ang kalayaan. Sa aking masalita, malalim na yumukod si Alberto na parang nagagalak. Lady Marilena, ang inyong nanay ay higit sa lahat nais marinig ang mga salitang ito. Ilang buwan pagkatapos ay bumalik ako sa Pilipinas. Siyempre, hindi sa lugar na dati ay tirahan ng mga Salazar. Nagpatayo akong maliit na bahay sa isang tahimik na bayan sa dalampasigan. Kung ano ang nangyayari sa aking dating asawa at biyenan sa kabilang dulong mundo ay hindi ko alam at ayaw na ring malaman habang sila ay nagdurusa sa ilalim ng bigat ng kanilang makasalanan na hindi nila mababayaran kahit sa buong buhay. Nasisiyahan ako sa malambot na liwanag na pumapasok sa bintana. Marilena, gising na si Kirillov, ang tunog ng boses ni Ate Lourdes mula sa hardin. Oh, pupunta na ako. Sa aking lig ay nakasuot na hindi bilang alahas kundi bilang anting-anting na nagpoprotekta sa amin ang asul na sapiro na minanamula sa aking nanay. Balang araw, kapag lumaki na si Kirillov, sasabihin ko sa kanya, ang buhay mo ay naligtas dahil sa pagmamahal ng maraming tao at sa tapang ng isang matapang na nurse. Agu, si Kirillov, nang makita ang aking mukha, ay masayang natawa. Ang kanyang ngiti ay kapareho ang ngiti ng aking nanay sa litratong iyon. Ang bulong na narinig ko noong nasa bingit ng kawalan ng pag-asa bago ang cesarean section tumakas ay nagligtas sa akin at nagdala sa pinakamataas na kaligayahang ito. Nasa pinakamasayang lugar na ako ngayon sa buong mundo kasama ang minamahal na pamilya, ang mahalagang kaibigan at ang pag-asa para sa kinabukasan. Ang langit ay walang hanggang asul at sa harap namin ay nakahihiga ang maliwanag na bukas.